Hindi kinagulat ng mga kapanalig ng mga Duterte ang pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ni Corina Sanchez ng programang Agenda sa Billionario News Channel, sinabi ni Attorney Salvador Panelo na alam nilang tutuluyan talaga si VP Sara sa impeachment dahil ito lang ang magliligwak sa vice-presidente sa 2028 presidential elections. Purpose talaga ng impeachment is to disqualify her sa 2028. Kasi isa sa mga consequence ng impeach official ay hindi lang removal from office, kundi disqualification from holding office. Yan talaga ang target nila. Hindi rin ito naniniwala na wala itong basbas si Pangulong Bongbong Marcos sa nauna nang nag-text sa ilang kongresista na wag na ang pag-aksayahan ng panahon ng VP Sara impeachment dahil waste of time lang. Ang political reality sa ating bansa, walang nangyayari dyan sa Kongreso na hindi alam ng Presidente at hindi niya inayunan. Maaaring ginawa niya lang yun para hindi siya pagsuspetya. Pero the fact is, nakapasok. So, paano ngayon niya? Kung totoo na sinasabi niya, hindi. Kaya alam naman natin ang Kongreso, sumusunod kung sino ang Presidente. Nangyari lang na hindi sila sumunod nung hindi sila pinakialaman ni Presidente Duterte nung nakaraan. Kasi Presidente, kaya hindi niya alam na nagpalitan ng speaker kasi hindi nga siya nakialam. Tulad ni Atty. Panelo, mukhang maging si political analyst Ronald Llamas ay nawiwirdohan sa nasabing text message ni Pangulong Marcos. Sa kabukod na panayam naman ng Politiscoop kay Llamas, nagpahiwatig ito ng pagdududa sa umano'y senseridad ng utos sa mga kongresista na sinasabing nag-leak. Medyo weird yung mensahe na yun. Na nag-utos siya through text. Through text. Naitigil nyo na yan. Tapos inamin niya na nag-leak. No? Kaya medyo weird sa akin yun. Posible naman mangyari yun. Posible naman mangyari. Pero medyo weird lang. Hindi ka ba na-weirdohan, Ina? Ha? Hindi ko nga alam eh. Tinatanong kita eh. Weird na, no? Nagpadala siya ng text. Lalo na kung na-send all. Weird talaga. Halimbawa, kung ako Ina ang presidente, may tatawagan ako. Correct. Hindi text, no? Tatawagan ko na bossing, no? Pwede bang arbor na to? Pwede bang arbor na to, bossing, no? Huwag nyo na ituloy. Correct. Bakit through text? Samantala, bagamat patuloy ang pagiging NIA o pagiging missing in action, tila wala namang pinalalampas na issue ang isa pang Duterte allies para depensahan ang kanilang manok, kung saan tinukuran din ito ang pahayag ni Atty. Panelo at iginiit na isang distraction lang umano ito para matabunan ng anyay mahalagang issues ng bansa. Para sa dagdag kwento, narito si Church Balagtas. Hindi na umano nagulat si former presidential spokesperson Harry Roque sa impeachment case na inihain laban kay Vice President Sara Duterte na pinaniniwalaan niya umanong isa na namang kabanata sa mahabang drama sa politika. Simula pa lang umano ay malinaw na ang impeachment case na ito ay suportado ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at misleading umano na palabasin ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa nasabing impeachment at ang mga kaganapan umano sa Kongreso ay pinaplanong mula sa Malacanang. Sinabi rin ni Roque na ang galawan umanong ito ay isang distraction mula sa mahalagang issues ng bansa tulad ng tumataas na antas ng kagutuman at kriminalidad. Sa bukod namang mensahe nito ay sinabi rin niyang tinatakot umano ang mga sumusuporta kay VP Sara dahil mapasa hanggang sa ngayon ay nangunguna umano ito sa survey. Tinatakot nila ang lahat ng susuporta kay Inday Sara kasi alam nila kahit anong binabato nila kay Inday Sara, number 1 pa rin sa puso at isipan ng taong bayan. Bakit ba sa survey number 1 pa rin siya? Samantalang buong Kongreso wala nang ginagawa ng nakalipas na 3 buwan kundi siraan ng Inday Sara Duterte at ng pamilyang Duterte, di ba? Muli rin itong iginiit ang katanungan tungkol sa kakayahan ng Pangulo na mamuno, lalo na sa gitna ng mga nakakabahalang akusasyon ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Dagdag pa nito, ang mga Pilipino umano ang nagdurusa dahil sa kasakiman ng pamilyang Marcos Araneta Romualdez na malinaw umanong nagpapahiwatig na ang mga piling tao sa politika ay inuuna ang kanilang sariling interes kaysa sa kapakanan ng ordinaryong mamamayan. Ako si Cheik Balagtas para sa Kwentong Politiko.